bibliology at ang ating pong dinidiscuss ay ang ng shadows and substance. Welcome po sa ating mga bagong kasamahan. At ang kanina nag-assign ako ng mag-opening prayer. Hilingin natin si Pastor Romy na mag-lead sa ating pambungad na panalangin. Sige po, na po yung malangin. Lord, Ama, maraming salamat sa gabi ito, Panginoon, na kami nandito naman po ngayon kami sa Shadows and Substance. Lord, maraming salamat na nawa po ay bigay mo ko ng tunay na kaunawaan, lalo na po sa pagkakaunawa ng aming pag-aaral ni Bishop Edgar ngayon, Lord God. At alam namin, Lord God, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa amin ng wisdom and knowledge upang matutunan namin lalo ang aming mga bagay-bagay na patungkol sa inyong anak si Kristo. Kaya salamat, Ama, na lagi po kayo nakasubaybay sa amin. Tulungan niyo po kami matungkol mga pag-aaral ngayon. Tungin mo sa puso't isipan na sa ganoon, Lord God, ay naroon na maunawaan ang mga bagay na ito patungkol sa inyong anak si Kristo. Kaya Ama, maraming salamat. Gabayan mo po kami, tulungan po kami lalo po maunawaan namin itong mga bagay na ito at maituro po rin namin sa iba at lalo lumawak po ang aming mga pagkaunawa sa inyong salita. Kaya panabalik po namin sa inyong mata sa papuri, pagkakilan, sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni si Kristo. Amen and amen. Amen. Alam ko, excited na po tayong lahat. So, huwag na po natin patagalin. Welcome po natin at palakpakan po natin ang ating professor, si Bishop Edgar Guillermo. Bishop. Salamat po sa mga pumalakpak. Okay, magandang gabi mga kapatid. Nandito na tayo sa ikalawang bahagi o kaugnay na bahagi ng ating tinatalakay na Shadows and Substance. Ito po ay under ng main subject natin na Bibliology, the study of the Bible. We cannot understand the Bible if we will not study Christ. Dahil si Kristo ang salita, siya ang mensahe sa banal na kasulatan. And also, we cannot understand theology without studying Christ. Because Christ is the theology of the Bible. Again, we cannot understand the Bible without studying Christ. Because Christ is the lens, siya yung liwanag, siya yung explanation, siya yung ultimate message ng Bible. Under nitong subject natin na Bibliology, ito pong masarap na paksang Shadows and Substance. At under din ng Bibliology ay yung pong tinatawag na orthotomeo. So lahat ng yan ay nasa ilalim ng subject na Bibliology, the study of the Bible. Meaning, we are studying tonight about the Bible. At hindi natin ito maintindihan kung hindi si Kristo. Kung ako'y magtatanong sa ating paksa na yon, alam kong kayang-kaya niyo nang sagutin. Gusto niyo po bang itanong ko? Ulitin ko po. Kung ako'y magtatanong ngayon, sigurado ako 200% kaya niyong sagutin. Gusto niyo pa bang itanong ko? Dahil pag tinanong ko ito, 200% kaya niyong sagutin. Ito ang tanong. Mayroon ho bang pagkakaiba ang shadows and substance? Mayroon o wala? Pag mayroon, taas ang kamay. Pag wala, ganun lang. Pag wala, ganun. Pag meron, ganun. O ulit. Meron ho bang pagkakaiba ang shadows and substance? Alam niyo kung bakit ako kumpiyansang tama ang sagot niyo? Sapagkat nakalagay sa title ng ating subject, the difference between shadows and substance. Kaya kung itatanong ko na kung may pagkakaiba, definitely mayroon. Bakit? Sapagkat nakalagay na nga. Okay? So, ang pagkakaiba. Okay.
Ang sumunod na tanong, wala si Pastor Aaron, ano? Pag nagtatanong ako, nagtatakip ng tenga. Ang sumunod na tanong, may connection ho ba ang shadows and substance? Mayroon o wala? Meron? Meron? Okay, good. Good answer. Kaya gusto kong makita ang inyong ang inyong mukha para naman makita ko yung participation ninyo sa ating discussion. Kung possible na kayo makapag-on cam, please, huwag niyo naman ipagdamot sa akin ang inyong mukha ngayong gabi. Okay? Pagkatapos ng pagkatapos sa ating pag-aaral, kahit magdamot na po kayo. Ito ay isang pakiusap po para sa inyo. Kasi the way, yung paraan ng aking mga pagtuturo, gusto ko merong interaction. Interaction in terms of sign language. Okay? So there is a difference between shadows and substance. But they are interconnected. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Okay? Just like mind of Christ and sound mind. Merong silang koneksyon. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Pero merong importanteng detalyeng pagkapaliwanag sa bagay na yon. Same is true with shadows and substance. Take note, ito po ay nasa ilalim ng ating main subject na bibliology, the study of the Bible. Okay? At ang aking pananaw, panalangin at deklarasyon ngayon, magbigay ito ng liwanag sa atin. Nang sa gayon, hindi na natin dapat isinasagawa ang mga anino. Got it? That's the main purpose ng ating pag-aaral. Okay. So the contrast, there is a contrast. When we say contrast, difference. There is a difference between the shadows and the substance. At itong shadows and substance na ito ay isa sa major subject na dapat maintindihan ng mga pastor o ng mga mananampalataya. Okay? But they have relationship. They are interconnected to each other. Okay? Meaning, the shadows and the substance is the relationship, okay, between the old and the new. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin o baliwalain ang Old Testament at magtutok na lang sa New Testament. No. At ako'y nakarinig ng ganyang pagtuturo at nakapag-report din ng isa nating estudyante na sabi niya sa akin, ang itinuturo ng nagtuturo sa amin o nagturo sa amin sa conference ay dahil tayo nasa ilalim na di umano ng bagong tipan, ay wala nang saysay ang lumang tipan. Tandaan niyo po, that is error, wrong doctrine, wrong teaching. Bakit? Ano basihan natin? Si Kristo, salita ni Kristo, turo ni Kristo at ng mga apostol. Sapagkat ang kanilang pagtuturo ni Kristo ay galing sa lumang tipan, ganon din ang mga apostol. So there is a good relationship between the Old Testament and the New Testament. Okay? Now, dapat lamang natin maintindihan kung ano ang nakapaloob sa Old Testament or sa Scripture at ano ang nakapaloob sa New Testament. So definitely, alam naman natin na pag sinabing Old Testament, shadows yan. Okay, shadows. At pagka New Testament, ano yan? Substance yan. Okay, yan ang tinatawag na katawan. As a review, last Sunday ng ating discussion, ano nga po ang Greek word ng shadows? Skia. Right? Skia. At ang Greek word naman ng substance is soma or the body. Okay? So hindi pwedeng paghiwalayin ang anino at saka katawan. Okay? Kahit kailanman hindi po humiwalay ang anino natin sa ating katawan. Tama? Hindi po pwede yung sumakay yung katawan sa jeep, yung anino naghintay ng taxi. Hindi, imposibleng mangyari yon. Tama? Napaka-social naman ng anino. Bakit?
nag-taxi, ay yung katawan sa jeepney lang. Aba, saan pa kayo? Social ang mga anino nyo. Okay? So there is a difference. Okay? Merong detalyeng kahulugan, pero hindi sila magkahiwalay. Same is true with mind of Christ at saka sound mind. At yan naman ang aking siniseries pagka Sunday. Lahat po ng message natin ay interconnected. Bakit? Kasi isa pundasyon, si Kristo. Amen po ba? At marahil tapusin ko ito ngayon para maibigay ko sa inyo. Okay lang po ba? Ang bibigyan ko ngayon ng mga teaching outline na naituro natin, lahat po ng present. Pero pag absent, sorry po, hindi ko na muna po bibigyan ng outline. Okay? So, shadows versus substance or shadows and substance. Hindi sila versus, hindi sila magkalaban, tama? Sila ay interconnected. There is a relationship between the shadows and the substance. At alam niyo na, may mga idea na kayo, saan ba tayo napailalim? Sa shadows or sa substance? So shadow in Greek is skia. Remember, skia. Skia. Shadows, skia. Nang ibig sabihin ay foreshadowing. Anino. Okay? Anino. Ano pa? Ang shadow is a temporary representation that points forward to a greater reality. Ang anino ay pansamantala, okay, na representasyon, pagpapakilala, saan? Sa isang mas higit na dakilang katotohanan. Nakuha niyo po? Yun ang shadows. It is only a representation, pointing to, tumutukoy sa. Okay, at nung isang gabi sa aking pag-aaral ng ating mga subject, maniwala kayo, yung pinost ko sa GC natin, sabi ko, wow, ganun pala yun. At hindi mo na ako magpapakawala. Dahil step by step, ilalatag ko ito ng maliwanag. At napakaliwanag po nito. Again, shadow is temporary. Pansamantala. Tama? So, mahalaga siya, pero pansamantala. Temporary, representation, representative. Pag sinabing representative, hindi siya yung tunay na may katawan. Tama? Pero siya representasyon. Okay? Now, it is not the reality itself, but an outline. So shadows is an outline. May mga teacher po tayong naririto, mayroon po tayong mga accountant na naririto, meron po tayong mga pastor na narito. Alam niyo ang ibig sabihin ng outline. Outline in Tagalog ay balangkas. Tama po ba ako? Sa balangkas, sa outline, walang detalye. Got it? Tama? Pag gumawa ka ng outline, ano lang yon? Hindi siya detalye. Sa madaling salita, sa anino, sa lumang tipan, walang detalye. Even sa reality, lahat tayo may anino. Katulad ng sinasabi ko noon, walang detalye. Wala tayong makikitang detalye sa anino natin. Sino po ba ito may mga anino? Sa oras na ito, ang anino nyo, nasa kwarto na, nagpapahinga na. Very good. Pahinga ka muna dyan, anino ha. Ako lang muna mag-aaral. Hiwalay muna tayo. Walang ganun. So, ang anino po, walang detalye. Ulitin ko po. You cannot see, make, or put a details in the shadows. Hindi mo makikita ang kulay, tama, ng katawan ng anino. Kasi the word shadows means darkness. Okay, kaya nga yung salitang parable, dark saying, anino. Okay, yun ang ibig sabihin ng parable, dark saying. Sa madaling salita, ang anino ay hindi siya yung reality. It is only an outline, balangkas. Ano pa? Shadow is also a pattern. Pattern. Pag sinabing pattern, wala pong detalye sa pattern. And also a preview. Preview.
Paunang pagpapakita, ngunit wala sa kanya ang detalye. Iyan ang mga kahulugan ng Biblia sa salitang shadows. Clear? Ang pinakagusto ko rito, ang shadows po, walang detalye. You cannot see any details in the shadows. Okay? The details is in the body. The details is in the soma. We cannot see details in Eskia. Okay? It is only a foreshadows. Okay? It is only a representation to the greater reality, which is Christ. So, katulad ng isang tao daw na may anino, pag naglalakad, nakita may anino, alam mong may darating. Tama? Pag meron kang nakitang anino, na aninag mo, oy, may anino, alam mong mayroong taong darating. Tama? Pero yung anino, hindi yun yung person. Hindi yun yung mismong tao. Ang anino ay representasyon ng katawan. Okay? Now, gawin na natin itong medyo detalye pa. Medyo pa lang ha, saka po tayo magdedetalye. Padetalye ito ng padetalye. Dahil ang understanding, na katulad ng marami nating mga panalangin, pagka tayo nag-aaral, whether o usually sa opening prayer, Lord, bigyan mo kami ng pangunawa. Tandaan po ninyo, ang understanding ay dumarating kapag detalyeng ipinaliliwanag ang tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Clear? Wala pong pagkaunawa kapag po hindi detalye, hindi precise and accurate ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Actually, yun ang kahulugan ng salitang sound doctrine. Higieino didaskalya. Healthy, wasto, tamak, walang tumpak, walang kapintasan, hindi siya corrupted na teaching. Okay? So, ang shadows pala sa lumang tipan ay nandoon sa mga sacrifices. So kung meron tayong mababasa na mga sacrifices sa Old Testament, yan po ay anino. Inuulit ko po, yan ay anino. Parang natutokso na akong itanong yung aking natuklasan. Kaya lang, walang manunokso sa inyo eh. Sige nga, toksuhin nyo nga ako. Paano nyo ako tutoksuhin ngayong gabi? Nakamute po, hindi kayo masagot. Ano po? Hindi po agad makasagot at nakamute. Pero gusto na namin kayong tuksohin. Paano nyo ako tutoksuhin? Ang tanong ko, paano? Alam ko okay tinutokso nyo, pero paano nyo ako tutoksuhin? Anong salita ang inyong pwedeng bitawan para ako matukso? Sige na po, ipakisabi. Kailangan po naming malaman. Kailangan po naming malaman ang inyong nasa isipan. Kapogi naman ng teacher namin. Talaga namang kagandang lalaki. Yun po, huling nagsalita, hindi po yung tukso, pambobola po yun. Mukhang magpipreno mo na. Si Jesus, nang tinukso, ang sabi niya, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Hindi nagpatukso si Jesus. Okay. So, yung mga sacrifices, offerings and sacrifices, animal sacrifices, every kind of sacrifices, animal sacrifice sa Old Testament, tandaan nyo, iyan ay representation only. That was an outline, balangkas po yan, preview po yan, paunang pagpapakita, pero hindi ng kabuuan. Di ba? Yan ay anino. At ang anino ay mayroong pinatutungkalan, pointing to the substance, which is Christ. Kaya, ulitin ko po, yung mga sacrifices sa Old Testament, particular yung mga burnt offering, tama? At iba pang mga sacrifices, they are all pointing to the debras, death, burial, resurrection, and ascension of our Lord Jesus Christ. Parang usog ako para makita niyo yung kabuang
Kasi minsan may nagsabi sa akin ay natatakpan niyo po ng inyong likod. Sige po, para hindi matakpan. Yan. Okay. Okay na po, no? Kahit hindi na ako makita. So, another shadows in the Bible, yung mga priesthood. At mamaya, at sa dako pa ron, ihimay natin yung mga priesthood leadership nila, okay? Si Christ yon ang tinutukoy doon. What else? Yung mga feast. Feast of Tabernacle, Feast of the Unleavened Bread, Passover Feast, lahat po ng feast doon ay tumutukoy kay Kristo. Kasi yung mga feast na yan ay ano po, yan po ay outline, malangkas lamang po yan. Preview. There is no detail. Okay? So, ano pa? Yung mga temple, kahit po yung sukat, kahit po yung kulay, kahit po yung mga materyales na ginamit doon sa tabernakulo, okay? They are all pointing to the substance which is Christ. Ganon ang tamang pag-aaral sa lumang tipan. Gareth, bakit? Sinong pasimuno niyan? Si Kristo. Sinong pasimuno? Si Kristo. Sinundan ng minana ng mga apostol. Na ngayon, gusto nating manahin. Amen po ba? Sinong gustong magmana sa mga apostol na nagmana kay Kristo? Pag sinabing mana o pagmana, paggaya, pagtulad, hindi iyong kanyang kamatayan. Tama? Hindi yung kanyang pagkapako sa krus, hindi yung kanyang pagkamatay, hindi yung kanyang pagkalibing. Pero maraming gumagaya kay Kristo sa kanyang pagpapapako. Nagtataka ako, gagayahin hindi lang naman, bakit hindi pa kumpletong gayahin? Di ba? O, gagamit ng krus, barnisado. Yung krus na ginamit ni Jesus ay kahoy na may balat na siyang sumusugat sa kanyang mga katawan. Di ba? So, ito ang kahulugan ng sinasabi ni Pablo. Tularan ninyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Not His performance, but Christ's teaching, Christ's doctrine, Christ's mindset. Nakuha niyo na ang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang, imitate me as I imitate Christ. Hello? Ang tinutukoy po doon is the teachings of Christ. Now, are you imitators of Christ? You want to imitate Christ? Yes or no? Yes at saka no. No, hindi sa kanyang gawa dahil yung gawa niya para sa kanya lang yon. No, hindi sa mga itinuturo na mensahe ng lumang tipan patungkol sa kanyang death, burial, and resurrection. But yes, sa kanyang mga teachings. Amen? Yes, sa kanyang mindset, the mind of Christ. Amen? So clear. So, again, you want to imitate Christ? Sino rito ang gustong gayahin, manahin si Kristo? Mamanahin ko si Kristo. Saan? Sa paraan ng pagpapaliwanag ng banal na kasulatan patungkol sa Kanya. Maliwanag po mga kapatid. Sa kabilang banda, meron po ba kayong kilala na kapag nagturo, hindi mana kay Jesus? Sabi po ng kaharap ko dito, marami. At kung hindi mana kay Jesus, kanino nagmana? Meron dalawa lang ang pwedeng pagmanahan eh. Yung nagtuturo ng tuwid. Tama? Yung nagtuturo ng maliwanag. Yung nagtuturo na walang mali, walang korupsyon. Yung nagtuturo ng malusog. Tama? O yung nagturo na binaluktot ang katotohanan. Yung mga turong may sakit, mga turo na may daya, mga turo na baluktot. Dalawa lang ang pwedeng pagmanahan. Whether you like it or not, minsan na tayong nagmana, hindi kay Jesus. Taas ang kamay ng mga nagmana, hindi kay Jesus. Wala nang umaamin yata. Kaya mana ako dati sa Kanya,
Pero ngayon, unti-unti na ako nagmamana kay Jesus. Amen po ba? Learning? So, ano pa? Hindi lamang po yung mga detalye o yung mga pangyayari ginagawa nila sa tabernakulo, okay? Pati ho mga pangalan ng mga tao sa lumang tipan kapag sila'y ating inimbestigahan kung ano ang kahulugan nito sa original meaning. At pag binuo natin yung message, ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, sa death, burial, and sufferings of Jesus. Katulad ng tatlong anak ni Job. Ilan ang ni Job? 10. 7 lalaki, 3 babae. At taga saan yung babae? Taga saan yung mga babae, Sister Jo? Taga CCSOM. Dito na po, nagtatapos ang ating pag-aaral. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kailan pa nangyari na yung mga anak ni Job ay taga CSOM? Teka muna po, hindi ako makaget over doon. Hindi ko inaasahan. Commercial lang po yun. Commercial lang. Talas lang. Anyway, so nakita natin yung meaning ng Hebrew name ng anak ni Job ay tumutukoy sa ano? God's plan for salvation. So, sacrifices, priesthood, ceremonies, peace, etc., names, titles, and even yung colors, even yung mga coverings, they are all pointing forward sa ating Panginoong Jesucristo, which is the shadows. They are different, tama, but they are connected. They have a relationship. Anino at katawan. Sa natural naman sa atin hindi naman pwedeng humiwalay yung anino sa ating katawan. Subalit, nung dumating ang katawan, tapos na ang papel, ang halaga ng anino. Hello? Amen? Subalit, hanggang ngayon, dahil sa kamangmangan, quote and quote, many are still practicing the shadows. So, ito yung ating main scriptures. Colossians 2:16, 17. Take note, itong Colossians 2:16, 17, this is the full revelation saan? Sa shadows in the Old Testament. Let me read. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or the new moon or of the Sabbath day, which are what? Shadows of things to come, but the body is Christ. Tagalog, kaya't sino man. Sino yung sino man na tinutukoy dito? Meron kayo bang natatandaan na sinabi si Apostol Santiago sa kanyang sulat? Huwag sabihin ninuman. Sino yung ninuman na tinutukoy doon? Kailan nagsimula? Kailan mo sisimulang sukatin kung sino itong sino man na ito na tinutukoy? Nakuha nyo ang ibig sabihin ng salitang sino man? Kuha nyo? So, kaya't sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o bagong buwan, o araw ng Sabat. Take note, this is a reference coming from the scriptures, the Old Testament. Right? Nakuha nyo? Pero, ang final word na sinabi ni Paul, final reality, final truth na sinabi ni Paul sa mga taga-Colossus is this, na isang anino. So, ano yung aninong tinutukoy dito? Ito, yung mga unang pangungusap niya.
ng mga bagay na magsisidating. Datapwat ang katawan ay si Kristo. So there is a shadows and there is also a substance. So merong anino at merong katawan. Dito, ito po ang ating theme verse, key verse. Okay? Ito ang ating foundational scripture o verses sa ating pag-aaral ng subject na the difference between shadows and substance. Ito ang validity ng ating teaching. Ano ang validity ng ating teaching? Na si Kristo ang katawan. Very precise. Sino ang katawan? Si Kristo. Who is the soma? Christ. Tama? Ano ngayon? Yung shadows, yung binasa natin dito, kapistahan, food, okay, sacrifices, ceremonies, etc., na nangyaring ginawa sa lumang tipan. Okay? Praise God. So, Hebrews 10:1. Ito pa rin ang ating mga foundational scripture. For the law, having a shadow, o ano po ngayon ang shadow? Very clear. The shadow is the law. Okay? Pastor Charles, law is a shadow. Tama? And if the shadows pointing to the substance, according to Colossians, yung binasa natin, chapter 2, verse 16 and 17, which is Christ, therefore the law was written, intended for Christ only to fulfill it. Wala pong single, walang sino mang Hudyo na makakapulfill ng law. Because although the law was written, okay, for the Jewish people, but it was care of. Naalala niyo po yung care of? Di ba? Care of means ano? Para talaga kay Jesus, kay Jesus, ang law. Bakit? Siya lamang ang may kapasidad, kakayanang tuparin lahat ng strict requirements of the law. At kailan ito pinulfill? Pinulfill ito ni Jesus. Mahalaga to, yung background na ito. Kailan? Nung si Jesus, after He consecrate Himself. Okay? Saan? Yung tawag po doon ay bar mitzvah. Bar means son. Mitzvah means law. Okay, bar mitzvah. Bar. Son. Kaya nga, Barrabas. Alam meaning ng Barrabas? Son of a father. Bar. Son. Aba. Father. Kaya Barrabas. Kaya si Jesus ang nahatulan, si Barrabas ang nakalaya. Dahil si Jesus ay nahatulan, nakalaya si Barrabas. Taas ang kamay ng mga Barrabas dito. Nang meaning pala ng Barrabas ay ano? Son of a father. Naalala niyo po ba yan, Tito John? Yung matagal na natin pinag-aralan. Ang ganda nun eh. Yung mga definition of words ay napakahalaga. So, when did Jesus started to fulfill, take note, strict requirements of the law? Kailan? Noong edad na siya ay 12 years old. Nung siya ihandog, batasyon, ihandog yung mga batang lalaki sa templo para sa kanilang consecration. Consecration nila means bar mitzvah. Meaning they are now accountable to obey the strict requirements of the law. At kung meron silang isang nilabag na batas, now they are punishable by the law. Kaya nga, the law, the letter kills. Okay? So, meron ho bang sinuway, nasuway ang ating Panginoong Hesus sa kautusan? Wala. Iyon ang isang kahulugan nung sinabi niyang it is tetelestai. It is finished. Amen? Jesus finished, fulfilled the strict requirements of the law. Kaya nga,
Sabi ng binasa natin kanina, for the law having a shadow of good things to come. Okay? Meaning, the law is only an outline, balangkas, preview for the good things to come. Good things to come. Take note, ang Book of Hebrews, naalala niyo po ang background ng Book of Hebrews? It is a comparison, tama, between the law and Jesus. Kinumpara. At nung maikumpara si Jesus sa kautusan, Jesus is superior than the law. Why? Because the letter kills, but the Spirit gives life. Got it? Okay? Sabi dyan, the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things. The law is not the image of God. Hello? Amen? Sabi, can never with those sacrifices. Because under the law, there are what? Sacrifices. They need to do this kind of sacrifices. Sapagkat yun ang sinasaad ng kanilang kautusan. Ang daming sakripisyong ginawa nila. But these sacrifices sa ilalim ng kautusan, sabi dyan, can never, okay? Those sacrifices, they offered year by year, continually, make the comers thereunto perfect. Walang sino mang po pwedeng makapag-perfect sa pagsasakatuparan ng mga kautusan, na ang isa sa mga kautusan ay yung mga sacrifices. Kaya nga, the law cannot perfect us. Kung hindi ang nag-perfect sa atin, yung nagsabing, it is finished. And the last law Jesus fulfilled is baptism of water. That was the last law. Okay? Another purpose ng law is to identify Jesus. Sapagat ang kautusan na may anino ng mabubuting bagay na darating. Yun daw darating mabuti. Yun daw darating mabuti. Yung tinutukoy ng anino na paparating ay mabuti. Higit na mabuti. Greater than, superior than the law. Amen? Kaya, in the first place, hindi naman wala tayo sa ilalim ng kautusan. Bakit? Because the law is for the Jewish people. Hindi naman tayo Hudyo. Okay? So, for the law having a shadow of good things to come, not the very image of the things. So, shadows has no real image. But the body is the real image. Maliwanag po mga kapatid? Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Maliwanag po ba? Clear? Okay. Praise the Lord. So the Greek word for shadow as a review is what? Skia. Madali namang matandaan. Sa pag-aaral po natin, ang purpose ng pagpunta natin sa mga original language, sa Old Testament ay Hebrew, sa New Testament ay Greek, hindi ito para pagmamayabang o pagsasabing, nag-aaral kami ng Greek. No. Ang pinaka-main purpose kung bakit tayo pumupunta sa mga original language, because nandiyan ang original intent, meaning, explanation ng mga salita sa Biblia. Because the Bible was not written in English nor in Tagalog. It has an original language which is Hebrew and Greek. At iba po ang kahulugan ng original na salita kaysa sa mga salin sa Tagalog at English. I hope na nakuha niyo po yun. So pag sinabing shadow, skia, yan ay shade. Shade lang yan. Okay? Ano pa? Anong basa dito, Tito John? Si Tito John ang nagbasa nito eh. Silhouette. Ano pong basa, Tito John? Silhouette. Yun, salamat. Silhouette. Tataka ako si Tito John ang aking tinanong, babae ang sumagot. Nakamute ako eh. Sumagot ako, nakamute pala ako. Oo, mabilis talaga yung mga babae. Amen ho ba? Ang bilis ng mga anino. Commercial nga lang daw po yun. Okay, silhouette.
Ano pa? Outline. Outline. Take note, yung mga meaning na yan ng shadows. Okay? So, cast by something real. Meron talagang real. Meron talagang totoo. Pinatutungkulan ng anino. The body. Okay? Madali namang maintindihan. A shadow has no life or substance by itself. It exists only because the real object exists. Parang ganito. Nakakita na ho ba kayo ng mangga, puno ng mangga, na may anino? Siyempre, yung puno ng mangga, daming bunga, at yung puno ng mangga na maraming bunga, may anino. Tanong, andyan na si Pastor Aaron eh. Ito ang tanong. Kung kakain kayo ng bunga ng mangga, kakain ba kayo sa anino? Kaya nyo ba pitasin ang mangga sa anino? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Mula ngayon, subukan ninyo. Meron kayo na, kahit hindi na puno ng mangga. Meron kayo nakitang puno na may bunga? Well, wow, may bunga, may anino. Doon po kayo mag-try na pumitas sa anino. Meaning, you and I, or we cannot eat fruit from the shadows. Clear? Hindi pwedeng kumain sa anino. Imposible. Right? Imposible. Therefore, the shadows cannot and will not give life. The life is not in the shadows. The life is in the substance. Pag nababanggit ko yung shadows and substance, naalala ko yung inaral ko eh. Isang tukso nyo pa lang ako. Ako hindi nadadala sa unang tukso. Sabihin na yan. Kanina pa yan eh. Sabihin na. Lumayo kayo sa aking harapan. Mga malunokso. Patalastas lang na po yun. Anyway, Akin So, yan. the shadows has no life. Walang buhay dun sa walang buhay. Tama? Bakit? Ang buhay ay nasa katawan. Kung bakit kasi merong anino, ay kasi mayroong katawan. Tama? Because anino ay representation ng real substance. Okay? So meaning, lahat ng sacrifices, lahat ng mga practices sa Old Testament, they are not real. That's why, yun ang ginawa ni Christ. Lumabas mismo sa bibig niya. Jesus expounded to them the scriptures, beginning with Moses unto the prophets, concerning the substance, concerning himself, concerning true or the reality, because Christ is the reality of all those sacrifices, priesthood, ceremonies, feast, okay, etc. Si Kristo po ang tinutukoy doon. At alam niyo ba yung istorya tungkol kay Mesak, Sadrak, at Abednego, at kay Daniel? Hindi pa po, Bishop. Ang tinutukoy doon ay si Kristo, the fourth man. Si Pastora, pwede kayong magtanong at hingin yung outline niya kay Tito John o kaya kay Pastor Ryan. Sapagkat si Tito John, for almost ilang year na ba tayong magkasama? At si Pastor Ryan, ilang taon na ba Tito John tayo magkasama? 10 years? 11 years? Pastor Ryan, 7 years? 10 years tayo, 10 years. 10 years. Pastor Ryan, 7 years. Yan. So, ang aming funding is because of the Word of God. At marami na po yung mga... Yan, si Pastor Lamberto rin, Pastor Amber. Marami na po akong mga naibigay sa kanilang mga teaching outline. Okay? Bakit merong anino? The answer is dahil may katawan. Nakukuha niyo po ba?
Bakit may anino? Kasi mayroong katawan. Okay? So, let us see the substance. Review what is shadow. Shadow is ano? Skia. Ano po ang Greek ng word ng shadows? Skia. Outline, shade, hindi siya totoo, balangkas lang siya. Preview, representation only. How about substance? Substance means reality. Wow, what is reality? Truth. When Jesus said, I am the way, the truth, and the life, that is reality. He is the way, the truth, and the life. And those words is a revelation, a reality of the shadows of the tabernacle. Outer court. What comes next? Holy place. Holy of Holies. Okay? Sarap yan. Tinalakay ko yan nun eh. Yung ano yan, the way, the truth, and the life. Si Christ. Galing yun dun sa tabernacle. So the word substance in Colossians 2:17, yung ating foundational scripture, from the Greek, ito ay ano po, soma. Madaling matandaan, soma. Na ang literal meaning ay body. Walang ibang kahulugan. Body. Katawan. Okay? Katawan. Wow. Naisip ako, ang ganda nito ah. Sabi ng Bible, Jesus is the head. And we are the body. Ano kaya connection nito sa reality? Sa dako pa roon. So, tingnan natin ang powerful point view ni Apostle Paul. The Old Testament was a shadow. Tandaan niyo po, anino yon. Hindi binabaliwala ang anino. Sawayin mo man ang iyong anino na laging sumusunod sa sabihin mo, mula ngayon, huwag ka munang sumunod sa akin. Hindi susunod ang anino. Pero try nyo rin bukas. Tama? Pag sunod ng, kahit saan kayo pumunta, sunod yung anino. Okay? So, Old Testament, shadow. But, Christ is the body that cast the shadow. Meaning, pag salitang cast the shadow, ito malapit. Shadows are already expired. Expired. Pag sinabing expired, dalawang word ko dyan. Number 1, useless. Number 2, irrelevant. Wala na siyang kwenta. Kahit kahit anong pang pagpapaliwanag mo. They are all irrelevant. Why? Because the body has already come. Expired na pong lahat ng mga practices. Expired na pong lahat ng mga seremonyas. Ayan, naisip ko na naman yung tukso na yun na ginamit ko lang yon para sabihin sa inyo na meron ako natuklasang maganda. Nagbibigay liwanag. Pagkakaiba nitong salitang ito at saka ito. May pagkakaiba pala, pero they are connected. So once the real person arrives, you no longer focus on the shadow. Agree po ba kayo? Praise the Lord. Bakit? Nandun na yung katawan eh. So, saan kayo nakakita? Meron kayo nakitang aninong paparating. At dahil may anino, alam nyo may taong paparating. So tinitingnan nyo, hindi nyo pa nakikita yung katawan. Natingnan nyo yung anino. Uy, may tao. Uy, papalapit yung tao. Hindi nyo ma-identify kung babae o lalaki yung anino. Tama? Pero pwede nyo halimbawa makilala, mataba ito. Bakit? Ang taba ng anino. Malapad yung anino. Pag malapad ang anino, sigurado yung may katawan, hindi payat. Pero no details, okay? Eto na. Nung dumating na, nakita mo na, nasilayan mo na yung totoong may-ari ng anino, yung katawan. Tanong, kakausapin mo ba ang anino?
Hindi na. Hindi na. Bakit? Yung katawan na. Ang katawan eh. Clear? Truth makes sense. Common sense. Di ba? Parang yung signboards. Okay? Yung signboard, kailangan mo siya hanggat hindi ka nakakarating sa tinuturong lugar ng signboard. Tama? Subalit, kapag nakarating na tayo sa destination, ang signboard, kailangan pa o hindi na? Hindi na. Yeah. Hindi na. Expired na siya. Useless na siya. Irrelevant na siya. Wala na siyang visa. Wala na siyang ganda. Take note. Dahil si Kristo'y dumating na siyang pinatutungkulan ng mga anino, sacrifices and everything, maniwala po kayo. Expired na. Wala nang saysay, wala nang visa, lahat ng mga anino. Ang problema, dapat nating matuklasan ano-ano yung mga anino na yun. Ano-ano yung mga practices na yun. That because of ignorance, until now, diretsahin na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Kapag meron kayong mga nakasabit na krus sa simbahan, yan, gumanon si Pastor Nimrod eh. Kita niyo ba yung krus sa likod niya? O kaya, meron pang mga bishop o pastor na kapag magbibinyag o kaya magkakasal, nagsasabit ng krusipiko. Maniwala po kayo. Anino yan? Bakit? Tanungin nyo, para saan yung krus? Isang isasagot. Simbolo. O nga naman. Tama, simbolo. Pero, kailangan pa ba? At ito matindi. When we keep on focusing on the symbols or shadows rather than the substance, we are denying, neglecting the reality of Christ in our life. That is error, mga kapatid. Ito pa, isa. Alam kong hindi naman na kayo mabibigla, sanay na kayo. Tambourine ministry. Where in the teachings ng mga apostles, they practice that kind of ministry. It was in the days of David. These words na sinasabi ko sa inyo is truth, but offensive. Because Paul says, nagmana ako kay Pablo, my gospel is so offensive. In the first place, you cannot read in the Bible the word tambourine ministry. Maraming beses na ako nagpaalala sa bagay na ito. But it's up to you. It's useless and irrelevant. It has no deep biblical meaning. Expired na po yun. Okay? You don't focus on the anino. We focus on Christ. Okay? Let's continue. Ito yung mga halimbawa. Yung sinabi ko sa inyo kanina, pag may dumating na bisita, kaya kamag-anak, nakita nyo anino, so hinihintay nyo siya ay dumating. At pag siya'y dumating, hindi anino ang niyayakap. Hindi anino ang wini-welcome at kinakausap. Upo po kayo, anino. Oy, welcome, anino. Subukan nga natin gawin yun. Magtataka. Yung may katawan. At sasabihin sa iyo,
Okay. So, pag dumating na yung may katawan, sinong wini-welcome? Sinong kinakausap? Sino na ang focus? Sinong pinapahalagan? Not the shadows, but the person. Okay? Ganun po, dapat ihalintulad, i-relate ang Old Testament practices, ceremonies, feast, teachings, stories, history in the Old Testament, dapat kinokonek kay Christ. Ganyan ang ating Panginoong Jesus. Hinalungkat niya ang lahat ng mga anino. Ipinaliwanag niya ng maliwanag doon sa dalawa na ang kanyang sinabi concerning me. So, let us go to the deeper meaning. Okay? The entire Old Testament was designed to prepare people for Jesus. It was a preparation. It was a preview. Alam nyo, sa pelikula, pag preview, alam niyo ibig sabihin ng preview sa pelikula? Doon ginagamit yun eh. Yung bang teaser. Ano nga tawag sa Tagalog ng teaser? Pangati. Trailer, pangati. Yan. Tama? Oh, yung hindi kabuuan eh. Ang ipapakita sa iyo eh. Para ikaw ay ano yon? Inganyohin. Di ba? Pero bitin. Dahil wala sa preview ang kabuuang istorya. Ang kabuuang detalye na kay Kristo. Amen po ba? Praise God. So, let us see the example. Passover lamb. Ano nga ang Passover? Overpass. Passover lamb pointing to Christ. Why? Because Jesus is the true lamb. Kaya when John the Baptist declared, "This is the lamb who takes away the sins of the world." Bakit nasabi ni John? Kasi John was an Old Testament prophet. He knows the sacrifices concerning the lamb. At ang lamb, pagka isasakripisyo ay walang dapat kapintasan, malinis. Tama? At the age of 1 year, yung lamb na inilagaan simula ng pagkaanak, dapat malinis. Walang galis, walang kapintasan, walang bali. Okay? Bukod pa doon, i-inspeksyonin pa ito. Bago maging katanggap-tanggap, kung walang kapintasan, magiging katanggap-tanggap na handog. Pero pag may kapintasan, reject. Kaya yung mga uri ng hayop noon, ng mga lamb, merong lamb na inaalagaan mabuti at merong din lamb na pang-commercial. Okay? Si Kristo ay hindi pang-commercial. So, alam ni John na yung lamb, ang siyang mag-aalis ng kasalanan, pero hindi niya kilala kung sino ang tinutukoy na lamb. Alam niya anino, pero yung substance ay hindi. Until such time na binigyan siya ng Holy Spirit ng ng sign na siya lang ang nakakita. Na ito hindi literal na may bumabang kalapati. O yan, ginawa din niyang literal mga kalapati, mga sign. Okay, nasa logo. Isa lang ang kahulugan pag may mga ganun logo. Ano po ang kahulugan niyan? Hindi mawala yung salitang simbolo. Simbolo. Mayroon bang pagkakaiba ang symbols and type or typology? Yan natutokso na ako. John 1:29. The next day, John seeth Jesus coming unto him. See, who's John is this? Si John the Baptist. Ang akala ng iba, si John the Baptist ang sumulat ng Book of John. No. John the Baptist and Apostle John is not the same person. Kaiba po yun. Okay? So the next day, John seeth Jesus coming unto him. Okay? And saith, "Behold the Lamb, behold," or "This is the Lamb." Kaya sabi ng Bible, si John the Baptist, ang isa sa dakilang propeta, higit sa iba pang mga propeta. But to compare with,
Wala namang ginawang miracle si John the Baptist. Di ba? Hindi siya naghati ng dagat, etc. na ginawa na iba pang mga forefathers or prophets, whether major or minor prophets. Walang ginawang himala si John. Hello? Pero bakit siya naging kakaiba? Alam niyo, susi? Nasa verse. Anong keyword yan? Anong keyword? Nakita. See it. Jesus. Ito ang keyword. That's the keyword. That's the keyword. Compare. Let's compare. Sabi ng mga propeta, at sabi ng Panginoon, at sabi ng Panginoon. Pagdating kay John, at sinabi ni John. Is there a difference? Malaking pagkakaiba, Tito John. The keyword is, at sinabi ni John. No one in the prophets no prophets in the Old Testament ang nakapagsabi nito, si John lang. Okay? And say it, behold, this is the Lamb of God. He identified Jesus as the Lamb of God. Okay? Tingnan niyo ang lingwahe pa ni John, Lamb. Symbols. Symbols or typology? Ulit. Typology. Symbols or typology? Is lamb here a symbol or a typology? Typology. Okay. Sino pa po ibang gusto sumagot? Symbol. Symbol. O ganito na lang. Makita ko kayo. Pwede kong makita ang inyong mga ano tawag doon? On-cam. Taas ang kamay. Yung lamb dito ay simbolo o typology. Okay? Simbolo. Taas ang kamay. Ito ay simbolo ni Kristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4. Nawala yun. Okay. Taas ang kamay na itong lamb na tinutukoy dito ay typology o type. 1, 2, 3, o ibabao niya 4, 5, 6. 6. Pangatlong tanong, taas ang kamay na hindi nagtaas ng kamay. Yan, Tito John, natutokso na talaga ako. Sabihin mo na kasi, Bishop. Konti pa ang lambing. Sige na, Bishop. Masaya ako sa inyo talaga. Napakasarap niyang turuan. Nag-enjoy ako sa inyo. This lamb is not a symbol. It's a typology. It's a type. Kaya lahat po ng sumagot ng symbol, okay, bibigyan ko kayo ng tag-iisang tupa, katayin po ninyo. Okay, pero hanggang doon muna, bibitinin ko, explain sa inyo kung bakit. Okay? Para naman mabigyan ko ng honor yung aking inihahandang mas masarap pang putahin sa susunod nating pag-aaral. Okay? Ayaw kong masayang yung aking plano. Okay? Ako medyo pahimakas lang po yan. So, behold the Lamb. Okay? It is only John the Baptist who behold the Lamb. No one in the Old Testament prophet. Wala kayong mababasa na nakapag-behold ng Lamb, nakapag-identify na itong si Jesus nung nagpakita sa kanya, Lamb who takes away the sins of the world. No one. At yun ang isang dahilan kung bakit siya yung isa sa mga
great prophets in the Old Testament. Not Elijah, not other minor prophets or major prophets. Okay? Nang kinabukasan, nakita niya si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. This is identification. Ayon sa mga scholar, si Jesus daw at si John the Baptist ay magpinsan. Pinanganak sa Mindoro. Yon, mali na yon. Kala mo, Sister Joy, ikaw lang marunong magpatalastas, ha? Yung teacher din, okay? So, they have relationship, but John the Baptist didn't knew who is this Lamb. That's why yung baptism of water is a symbol typology. Is it a symbol or typology? Oh, another pagganahin na naman natin yung ating mga ano. Yan, symbol na yan. Sigurado na ako. Kanina hindi siya nakakasiguro. Simbolo daw yun, simbolo. Ayan yun, sunod. I-define natin yan. You know, I love precise and accurate teaching. Gusto ko po yung yung detalye. Diba? Okay, now let's continue. So, this water baptism is for identification. Identifying Jesus as the Lamb of God. And matapos na ma-identify ni John the Baptist si Jesus, and then he declared what he has known in the scripture. Because he was an Old Testament prophet. Clear? At ano sabi niya? This is the Lamb. Meaning, I know before the shadows. Tama? Pero I don't know sino itong pinatutungkulan nitong shadows na ito. But now, I see him, the reality of what I have known in the Old Testament, which is only a shadows, this is real. He's the one. Tama, ano sabi niya? This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tama? Pero sa Old Testament. Kaya yung baptism of water, ang pinaka-main purpose niyan is to identify Jesus. Right? Sino founder ng water baptism? Si John the Baptist. Hindi bautisado si John the Baptist eh. Nowhere in the Bible. Pero may founder, hindi bautisado. Kaya nga po ang water baptism is already expired, useless, and irrelevant. Useless and irrelevant. Hello? Tama? Yan ay swimming exercise only. Bakit? Subukan ninyo. Alam alam niyo itong aking sasabihin. Pag nagbabautismo sa tubig, ano ang sinasabi? Hindi nawawala yung mga salitang simbolo. Tama? Anointing of oil. Ano sasabihin? Simbolo. Ito mabigat. We are already in the substance. Clear? We already arrived in the substance. Na kay Kristo na tayo. But, if we keep on practicing those symbols, shadows, typology, that is a form of idol worship. One of a form of idol worship. Pagsamba po yan sa Diyos-Diyosan. Kaya ngayong gabi, meron na ba kayong napakinggang nagsabi, ang bautismo sa tubig, yamang ikaw ay na kay Kristo na. At yan pa rin ang iyong isinasagawa. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pahinga muna ho tayo.
The sacrifices pointed to his once for all sacrifice. Those sacrifices, ginagawa every day. Tama, merong once a year sa everyday, merong 9 o'clock in the morning sa time nila, at merong 3 p.m. sa time nila. Okay? Kaya nga, meron ding once a year, every day, and then yearly. But for Jesus' sacrifice, once for all sacrifice. Sa Tagalog, minsan, magpakailanman. One of my favorite words sa Book of Hebrews, yung salitang minsan. Pero ang effect, magpakailanman. Wow! Pero sa Old Testament, sa anino, palagi, ang dami-dami. Pero walang epekto. Kaya superior than ang gawa ng ating Panginoon. Can we say amen? Can we say, Lord, thank you for your once and for all sacrifice. Hallelujah. Praise be to God. Diba? But this man, who is this man? But this man, but take note, yung word na but ay mahalaga. Yung salitang but, ngunit, subali, pero datapwat, alalaong baga, ay salitang nagbibigay diin sa sumunod na pangungusap na ikumpara o may pinanggalingang salita na yung mga unang mga pangungusap ay inahalin tulad sa sumunod na pangungusap. At yung mga unang mga talata, verse 11 hanggang pababa, makikita natin dyan yung mga sacrifices ng mga tao. Okay? Pagdating, yung but dyan ay napakahalaga, mga kapatid. Nakita nyo ba? Napapansin nyo ba yung salitang but dyan? The word but here denotes strong words. This but denotes a strong message. Very, very strong. Bakit? Kasi ang sumunod na word dyan, this man compared to all those people in the Old Testament, practicing sacrifices, offerings, and ceremonies. But this man, ngunit itong taong ito, not God. But this man, why? Why man? Why man? Bakit man? Sapagkat itong man na ito, siya ang katuparan ng mga handog na susunugin. This man should undergo, or will undergo, alin? Pagpapako, sacrifices, death, burial, and resurrection. Not God, hindi pwedeng maranasan ng Diyos yun. Okay, but this man. Who is this man? Who is this man? This man dwells inside of you. Woo! Hallelujah. This man, tama? After he had offered. Okay? So this man is the offering. Tama? He offered himself. Tama? This man, sabi, one sacrifice. Very clear, very distinct. Ang word na ginamit dito ng author ng Hebrews. One sacrifice compared to verse 11 pababa. Different kinds of sacrifices every day, once a year. But this one man sacrifice, sabi, one sacrifice for sins, forever, sat down on the right hand of God. Yan, yung soma. Yung pong mga unang talata, yun ang iskiya. Who is greater, the iskiya or the soma? Who is in you? Sinong nasa sa iyo? Sinong nasa akin? Anino? Christ. O Christ. katawan? One. Sinong tagapagligtas mo? Anino o yung katawan? Katawan. Two. Nakakuha niyo mga kapatid? Yes. Tinatanggap ko po, Panginoon, ang inyong anino bilang aking tagapagligtas. Amen? Amen. Uy, may nag-amen ka. Anong tinatanggap ang inyong anino? Anong amen doon? Are you joking? Praise the Lord. Wala sa atin na ang anino. Ulit, expired. Pag sinabing expired, useless,
and irrelevant. Wala ng saysay, wala ng kwenta. Same is true with Holy Communion. Okay, it's only pointing to Christ, sacrifices. Kaya pag nagko-communion, ang pwedeng itawag dyan, ang angkop na tawag dyan, hindi na communion. When you eat bread or drink wine, hindi po yan communion. It's merienda time! Hello! I'm true to say this thing. Totoo itong aking sinasabi. Okay? Pagka naman bautismo sa tubig, it's swimming time! This gospel is so offensive for those who are religious. Sabi ni Paul, di ba? My gospel is so offensive for those who is religious. For those people is still practicing living in the shadows, not in the substance. Mabigat. Sabi ko po, mabigat. Solid, hard things, strong meat. Salamat. Sanay na kayo sa mga matitigas na karne. Amen? Let's continue. The high priest pointed to Christ as our eternal high priest. Hindi lang si Kristo priest. Hindi lang high priest, most high priest. You see the difference? Palaging si Kristo ang greater. Hallelujah! Yung greater person who offered himself once and for all, hallelujah, dwells in you and in me. Kaya yung value ng buhay natin ay si Kristo. Tama? Sister Lisa? The value of our life is Christ. At kaya nagkaroon ng value ang buhay natin kasi pinuhunanan ni Kristo ng napakalaking halaga para tayo magkaroon ng halaga sa buhay. Hebrews chapter 7 verse 12. Wherefore, He is able also to save them to the uttermost. Mahalaga po yung word na uttermost. Mamaya natin himayin. Sabi, wherefore he is able, he is also able to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He never leaveth to make intercession for them. Dahil dito naman, si Kristo'y nakapagliligtas ng lubos. Lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos, sa pamagitan niya, palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Praise the Lord. Importante po yung word na uttermost dyan. Pag sinabing uttermost, lubos ang kaligtasang tinanggap natin. Hindi kailanman yan mawawala ang kaligtasan natin. Believers, once saved, eternally saved. Yan yung ating boses. Sino nakakaalala ng boses? Alala niyo bang boses? Anong boses natin? Taga CCSOM. Ang boses natin, believers One saved. Eternally saved. Yun ang ibig sabihin ng uttermost. Or sa iba, ang tawag nila ay osas. One saved. Ano yun? Ano yung sabihin ng osas, Pastor Renante? One One saved. saved. Always. Always saved. Yan ang osas. Sa Pilipino naman, ang founder nitong boses, taga Mangyan. Believers, once and for all. Ano? Saved, sealed, eternally saved or sealed. Anong ebidensya? Holy Spirit. Tama? Okay, let's continue. The temple, going to the temple naman, pointed to God's dwelling among His people through Christ. Ang akala ng mga tao sa lumang tipan na hanggang ngayon may ganyang paniniwala, ang Diyos ay nakatira sa mga templong gawa ng tao. But that is not true. Because Habakkuk says,
that the Lord doesn't dwell saan? Sa templong gawa ng tao. Okay? Binanggit ko to kanina sa aming discipleship. Napakaganda nito. Uulitin ko sa inyo. Natuklasan ko ang pangarap ng Diyos. Ang pangarap ng Diyos ay tumira sa templo. True or false? Pagka false, False. iling. Ulit, pangarap ng Diyos na tumira sa templo. True or false? False po. False. Bakit, Pastor Reynaldo? Ba't mo nasabing false? Depende po kung anong templo. Ano po bang ano pong templo yung yung templo po ang gawa ng tao, or kasi po sa Bible po sinasabi po na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Pwede pong yun po ang sagot. Tama po pero mali po pero tama. Ang ating po katawan ay templo ng Diyos. So mananahan ang Diyos sa atin, kagaya po nung aking pinanood sa inyo doon sa last na ituturo nyo, yung sinasabi ko nga po kanina, sa John, is reality na tayo. Magiging realidad na yung shadows dati na dumating ating Panginoong Jesucristo. After His resurrection, makapanirahan na ang Diyos sa atin at ang magpapatotoo noon ay ang banal na spirito. Kung ang tinutukoy po ay templo ng ating katawan, which is the body of Christ, ano po? Pwede po. So, ngayon, nagbabago ka ng iyong... Uulitin Pwede ko pong manahin yung sinasabi nyo na tama po pero mali. O mali o pero tama. Nokso, nakapagpalusot ka rin. Ulitin ko po ang aking tanong. I-analyze yung aking katanungan. Sarap palang maupo sa umiikot na silya, no? Napapansin niyo ba? Parang relax lang. Para si Pastor Renante, yan. Tito Jun, no? Painom-inom na lang. Ano bang kinakain? Halo-halo yata yung kinakain. Ice cream. Wow! Ang tanong ko ay, ang una ko munang pangungusap, ang Diyos ay nangarap, nag-desire na manirahan sa templo. Ano ang aking tanong? Totoo? True. Ano sagot ng marami? Hindi. Yeah. True. Tayo yun. O yung iba sa inyo, nung ulitin ko ang tanong, saka palang nagbago ng mga kasagutan. Okay. Now take True. God's desire, God's intent, God's will, God's plan. To live in us. Tumira sa templo. Ulitin ko po, gusto niyang tumira sa templo. Tama. Pero sa tao sa lumang tipan, ang pagkakaintindi nila sa templo, pisikal na templo. Yun. Okay? Pero maliwanag ang sabi, hindi siya nakatira sa templo. Kaya mga kapatid, ipangalanda ninyo sa inyong simbahan ang pangungusap na ito. Wala ang Diyos sa simbahan namin. Tapos ang pulong. Kaya niyo Ano ba po yun? sabihin yan? Makunat pong karne. Dapan punguyain yan. Nila. Wala ang Diyos sa church building namin. Amen. Naliwanag naman eh. So, pinangarap niyang magkaroon o tumira sa templo. Manahan sa templo. Tanong, naganap o hindi? Naganap. Naganap. Gano'n. Naganap po. Pero bago to naganap, siya
ang namuhunan ng malaki. Pinuhunanan niya yung kanyang plano. Pinuhunanan niya yung kanyang pangarap na tumira sa templong hindi gawa ng tao. Yung hindi nakaintindi sa totoong layunin ng Diyos, namuhunan ng malaking material para gumawa ng templo, expecting God will dwell in those temples build ng mga tao. Pero salamat, yung pangarap niyang manirahan sa templo, nagkaroon ng katuparan kay Kristo. Kaya, ang sinasabi ng Bible, we are the temple. Basahin niyo yung Corinthians na yan. Basahin niyo yung sunod-sunod na salita. Unang ginamit, temple. Sumunod, Spirit of God. Sumunod ang pangusap, the Holy Spirit of truth dwells in us. Lalong lumiwanag ang pagpapaliwanag. Kaya mahalagang binabasa ang salita ng word for word, in order, precept by precept. Bakit? Because the Word of God has its own interpretation. Clear? Ganyan yung nagiging kasanayan ko sa pag-aaral at pagtuturo ko. Okay? Natutunan ko to habang tumatagal, ganito pala ang nararapat. Yan din ang gusto kong ipamana sa inyo. Amen po ba? Nakapag tinignan nyo ang talata, may mga nabubuksan ng inyong pagkaunawa, nakikita nyo yung pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat, yung order, yung truth, yung kahulugan, anong kahulugan ng mga unang salita, nandun din. Kaya pag ako nagtanong sa talata, nandun ang sagot sa talata. Got it? Clear? Ito sabi. Jesus answered. At sumagot si Jesus. Tanong, bakit siya sumagot? Inagtan. Paano malaman yung tanong? Di ba basahin mo yung context? Tama? Ano sagot ni Jesus? At sinabi niya, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Then said the Jews, 40 days and 6 years was this temple in building. Diba? 40 years. And 40 and 6 years. 46 years tinayo. Alam nung mga Hudyo kung gaano katagal tinayo ang templo. Tapos sasabihin mo lamang, gibain namin at itatayo mo sa 3 araw. Di ba? Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, gibain ninyo ang templong ito at sa 3 araw ay itatayo ko. Okay? Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito. 46 years. Tapos itatayo mo lamang ng 3 araw. Oh, come on! Yes nyo? Datapwat, ang sinasalita niya ay tungkol sa templo na kanyang katawan, not on the physical temple. Kaya dito natin makikita, consistent ang dream, ang desire, ang purpose, ang will, ang plano ng Diyos na tumira sa templo. Nangyari ba? Nangyari po ba? Nangyari. Tayo ang templo. Okay, ginamit yung templo. Tayo ang monai, dwelling place. Pero matindi yung puho ng kanyang ginawa. Christ values us. That's why our life is so valuable. Naging mahalaga lang ang buhay natin dahil pinahalagahan tayo ng Diyos. Kaya ang sequence na ito, ang halaga ng buhay natin ay si Kristo. Ang halaga ni Kristo ay katumbas ng halaga ng buhay natin. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. So, temple, sa Old Testament, pointing to Christ. Wala pa akong masyadong detalye. Very, very broad pa ito. Pero tingnan natin sa susunod. The manna, pointed to Jesus, is the bread of life. Tama? Yung manna, Old Testament language,
Pero pagdating kay Jesus, bread. Pero yung bread na yan, life. Tinapay na nagbibigay ng buhay. So that manna is a shadow pointing to Christ because Christ is the real bread. Is this bread a typology or a symbol? Pastor Eli. Typology, sure na ako. Oh, Symbols. oh, sabi ni Sister Jo, symbols. O sige nga, pagtagpuin natin yung dalawa. Bakit Pastor Eli na sigurado kang ito ay typology at hindi symbol? Gantay kami ng iyong paliwanag. Sabi ni Jesus, ako ang tunay na tinapay. So, Kulang yan. Tinapay ng buhay. Dagdagan mo ng buhay. ayun. Pagka tinapay lang, walang kabuhay-buhay eh. Oo nga. Oh. Walang kape. Kaping sinasabi mo dyan, kapatid. Oh, Sister Jo, bakit mo nasabing simbolo? Kasi po pumapoint siya kay Jesus Christ. Kaya symbols. Talagang kailangang maintindihan nyo kung anong kahulugan ng simbolo at saka typology. Iwanan muna natin yan. Interesting, right? And Jesus said unto them, I am the bread of life. O, liwanag naman, Pastor Eli, hindi lang sinabing bread. Huwag mo alisin yung life. Okay? I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Okay? Yung salitang cometh, binigyan na ng kahulugan. Ano ang kahulugan ng cometh? Nandiyan sa talata. Believe it. Okay? So yung cometh dyan means believe it. When you come, you believe. Tama? Clear? Tagalog, ano sabi? Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, na siyang sumasampalataya sa akin kasi mayroong at o kay principle. Clear? Maliwanag po? Hindi natin ito napapansin. So yung kahulugan ng lumalapit, ang katumbas na salita ay ano? Sumasampalataya. Kasi pag pinag-iba mo yan, meron namang lumalapit, pero hindi naman sila nagkaroon ng buhay. Tama? So ang pinakahulugan ni Jesus na salitang lumalapit o ni John, lumapit, ang kahulugan ay sumampalataya. Lumapit po ba kayo kay Jesus? Na ang kahulugan ay sumampalataya. Clear? Amen. Oh, maliwanag? Amen. Maliwanag. Sabi, hindi kailanman mauuhaw. Okay, now, so dito pinakita, kung babasahin natin titingnan natin ang whole chapter ng John, okay, yung context niyan, makikita natin na binanggit dyan yung manna. Pero, that is only a shadow. The reality is Christ. Ang ganda nitong salitang I am, oh. Ang ganda niyang I am. That is identity. Hello? Anong sikreto? Bakit si Kristo ay very effective sa kanyang ministry? What's the secret? Before he started ministry, he received the affirmation from the Father concerning his identity. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. That is identity. Mga kapatid, ang magbibigay ng pundasyon at tibay natin sa ministry, our identity. Ipa. Clear? Okay. So none of these were the final reality. They were all prophetic pictures. Ano yung Passover, priest, ano yun, manna,
temple, they are not the final reality. They are only a picture, an outline, a shadows, balangkas, preview, representation of the reality, which is the body. Kaya, hindi parehas ang anino at katawan. Ngunit, hindi sila pwedeng paghiwalayin. May kaugnayan. Tama? The skia, shadows, and the soma, the body. Tama? Lahat ng skia, lahat ng anino sa old, walang anino sa new. Ang nasa new ay body. Lang iba kung hindi si Kristo. Meron na ba kayong natutunan ngayon? Interesting. Okay ho ba ang ating pag-aaral? Pasimula pa lamang ito. Okay? So, Jesus fulfills what every shadow anticipated. Ano ibig sabihin ng anticipated? Ina-anticipate, inaasahan nila. Tama? Lahat ng mga inaasahan nila sa mga sakripisyo na nakapaloob sa sakripisyo. Lahat ng mga inaasahan nila sa mga nakapaloob sa mga seremonyas nila. Lahat ng mga inaasahan nilang nakapaloob sa mga ginagawa nilang mga templo. Okay? Mga performance nila, even the law. Lahat ng inaasahan nila, si Jesus ang siyang nagsakatuparan. Hallelujah. Tayo po ay mapalad kesa sa kanila. Kasi sila'y umaasa sa mga bagay na darating. Hoping or anticipating. Di ba? Pero tayo ay nakatingin na sa tinapos na gawa. Praise God. Learning? So bakit mahalaga ang mga bagay nito? Because many people until now are occupied with the shadows. They are occupied with the shadows. Occupied. Ano sabihin ng occupied? Sa Tagalog, magandang itagalog ito. Alam niyo kung ano po? Punong-puno ng mga anino sa simbahan. Ang daming mga anino. Occupied with the shadows. But missing the one to whom the shadows pointing to. Panahon na po para talagang iwanan ng mga anino. At mag-focus tayo sa katawan. Binabalikan, inaaral natin ang anino hindi para isa katuparan. Dahil nagkaroon na ito ng pagsasakatuparan. Tama? Inaaral natin ang mga anino sa lumang tipan. Ano nga nakapaloob sa mga anino? Sacrifices, ceremonies, priesthood, ano pa? Rituals, temples. Tama? Hindi para isagawa. At wala tayong karapatang ito ay isagawa pa. Kasi lahat ng ito ay tumutukoy kay Jesus na nagkaroon na ng katuparan. But until now, tama po ba? Meron pa ho bang mga nagpa-practice nitong mga aninong ito? Marami pa po. And if you are the one, then time to give back. Hello? So Jesus himself, tinuro niya yung prinsipyong ito. John 5:39-40. Ang ganda nito. Pastor Hernan, ang ganda nito. Search the scriptures. Takihan natin para makita niyo mabuti. Search the scriptures. Tama? For in them, scriptures, you think you have eternal life. Now look, and they, who is that they? And they are they, ito na yung sinabi ko kanina sa church, they are they, ano ito? Moises. Sino nakakatanda nitong sa mga kapatiran kanina sa church? Na-miss niyo ito, Brother Rector. They are they individually and collectively.
Forefathers. Yan ang ibig sabihin niyang they are they, individually and collectively. Okay, the forefathers and the prophets, major and minor prophets, which testify of me. So, sa scriptures, ang nagte-testify dyan, ang pinatutungkulan yan ay si me. Sino yung me dyan? Si Christ. Christ. Okay? So, yung me, nasa kanya yung life. So, ang life lamang ng scripture, ang buhay lamang ng scripture ay kapag si me ang ating na-search. Clear? Hindi lamang siya sinesearch, tinetestify pa, pinapatotoo pa, pinipreach pa, tinuturo pa. Kaya kung si Kristo ang nahahayag sa pagtuturo natin sa scripture, listen, nandun ang buhay. I said, nandun ang buhay. Amen At kung po. hindi si Kristo ang lumalabas sa paliwanag sa mga pangyayari sa lumang tipan, kahit paggaano kagaling, hindi masama yun, kahit paggaano kaganda, very eloquent, I tell you, walang buhay. Because the life of the scripture is only when Christ was revealed, preached. May buhay ho ba ang ating pag-aaral ngayon? O walang kabuhay-buhay? Nasaan ang buhay? Nasa scripture? Wala. Ang buhay na kay me na nakatago sa scripture. Maliwanag? Kahit basahin mo yan, wala dyan ang buhay. Because the intent of the Bible is not only to read it, but to explain it. Alala niyo yung mga pinag-aralan natin? Binasa at ipinaliwanag. Tama? O, sa mga nag-aaral sa masteral, binasa at ipinaliwanag. Ba, may hermeneutics na pala sa all. Naalala niyo ba yun? Binasa, hindi lang binasa, pinaliwanag. Meron man nagbabasa, hindi naintindihan kasi nangangailangan siya ng nagpapaliwanag. Naintindihan mo ba yung binabasa mo? Hindi nga eh. Eh, paano ko maintindihan kung yung mga taga-CCSOM student ay hindi magpapaliwanag sa akin? Aba, pinaliwanag ng mga estudyante. Amen. Nung ipaliwanag ng mga estudyante, sa pagpapaliwanag na binabasa ng eunuch yung Book of Isaiah, ang lumabas na mensahe ay tungkol sa death, burial, and resurrection. Paano dumating ng ganun si Felipe, yung mga taga-CCSOM, yung word na search? Did Philip search the scripture? Yes. Hello? Amen? Bakit? Sabi niya, I found him. The word found means I searched, then I found him in the scriptures. Ang mga estudyante ho ba ng CCSOM ay nagse-search? Tinatanong ko po kayo. Amen po. Oh. Kung amen, emoticon, yes, or thumbs up, then let's testify Jesus. Let's preach Jesus. Tapit ako magtapos. Pero hindi ko ito matatapos ngayon. Okay? Kalahati lang. Saliksikin ang kasulatan. Sapagkat iniisip nyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga yaon ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. At kayo at ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Sinasaliksik ninyo pero hindi niyo ako nakikita. Hindi niyo maalam na ang tinutukoy sa mga sinasaliksik ninyo ay ako. Yun ang problema ninyo. Iyan ang punto ng sinasabi ni Jesus sa mga kausap niya. They know the scriptures, but they don't have the knowledge na yung mga ng scripture ay shadows pointing to Him. Na kay Jesus ang buhay. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that testify about me. Okay? But you refuse to come to me
upang magkaroon kayo ng buhay. Hindi niyo ba alam na yung mga binabasa niyo sa Lumang Tipan, yung mga alam niyo sa Scripture, ako ang tinutukoy niyan. Ang problema, ayaw niyong lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Kasi wala ang buhay dyan sa anino. Ang buhay nasa katawan, nasa akin. Yan ang ibig sabihin ng talata. Maliwanag po? Klaro? Praise God. Enjoy, enjoy. Okay, let me end up. The purpose of Scripture is not merely to admire yung mga symbol. Tama? Yung grabe. Kung aaralin ninyo yung templo ni Solomon, ano, Tito John, ano, grabe. Ayon sa mga scholar, yung mga una ko naging teacher, pilak at ginto pa lang daw. I think ginto pa lang daw, trillion na. Grabe. Ano pa bang sunod sa trillion? Quadrillion, quintillion, 6 trillion. 6 trillion. Kasi quintillion na nga eh. 185. Ha? 5 ba yung ano? Okay, thank you. So the point is this. Sobrang ma-amaze ka. Hahanga ka sa kanila. But that is not the real intent. The real intent is to see Jesus. Tama? The beauty, ito pala, sobrang halaga, sobrang mahal, sobrang grandiose ba tawag doon? En grande. Tama? Na yung isang reynang pumasyal sa templo ni Solomon ay nahimatay. Dahil sa sobrang grandiose ba tawag doon? Nung templo ng mangha. Ganito natin ilalarawan. Maganda to. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, opportunity na papuntahin sa templo ni Solomon. Okay? Going back to the future. Going back to the future. Future to ano? Pabalik. O halimbawa, siguradong hahanga po kayo. Agree ba kayo? Agree? Ulitin ko po, kung kayo may pagkakataong papasalin doon, nakatitiyak akong hahanga kayo. Pero itong aking may bahay, si Doktora, ang sabi niya, ayan, kasasabi lang niya, ito kaharap ko nakikinig. Pag siya daw ay bibigyan ng pagkakataong pumunta sa templo ni Solomon, kukuha daw siya ng ginto. Aba, uy, bawal yun. Tito John, no? Tingnan mo itong propetang ito. Souvenir lang. Ay, souvenir lang naman daw. Magandang plano yan. Sama tayo. Sama tayo. O, may sumama. Tama tayo. Sige. Nadagdagan. O, nasa kamay naman gusto pa sumama. Souvenir lang eh, souvenir. Labas na labas ang inyong motibo, ha? Aba, si Sister Joy talagang sumama pa. Okay? Now, Sama ko. halimbawa, tayong lahat, sama-sama, CCSOM, nakikinikinit ako na kung paano kayo hahanga. Kung paano ko hahanga. Tama? Okay. Pagkatapos nating makita ang lahat ng yon, titingnan natin ang isa't isa. At pag tiningnan natin ang isa't isa, may hawak na ginto. Kumuha ng mga ginto. Hindi nako daw, souvenir daw. Pero medyo mababaw. Ganito ko kayo dadalhin. Ayun nga, sabi dyan, majestic temple. Sabi ni Sister Nurin. Di ba? Maganda yung word eh. Majestic. Grabe. Hahanga tayo, di ba? Okay. Pero, pagkatapos nun, ang instruction, titingnan ninyo ang bawat isa. And begin to compare yourself to those temples, majestic, grandiose temple na ginawa ni Solomon. Ano ang sasabihin nyo matapos nyong makita ang isa't isa? Eh, mas grandeur tayo. Mas I majestic am tayo. greater. Sa atin nakatira eh. Doon sa templo made by hands, wala naman ang Diyos doon. You are more valuable than those Amen. physical temple. Amen. At pag nasabi nyong tingnan mo yung kasama mo, kaklase mo, kapatid mo, mas
valuable ka kesa sa templong ito, sa oras na yon, bitawan mo na yung hawak mong ginto na souvenir. Amen? Doktora? Ay, hindi din daw. Dadalhin pa rin daw. Ikaw, Pastor Hernan, dadalhin o iiwan? Ha? Ano, Pastor Hernan? Dadalhin Makikigaya doon sa marami na may dala-dala. na may dala-dala. Alam ko na kung saan yung gagamitin yan. Yung gintong yan, pambayad sa graduation. Amen? Mahal daw ang gramo. Tignan nyo, no? Hindi may tago talaga laman ng puso, ano? Kung anong bukang bibig. Well, the point is this. Manang dibdib. The point is this. Si Kristo ay inihalin tulad sa lahat ng excellent, wonderful, majestic, grandiose. Amen? What else? Ano pang mga superlative word ang pwede nating ilagay, gamitin sa mga templo nung unang panahon? Tama? Matapos ihambing si Kristo, ang final validity, Christ is superior than. And because we are in Christ, we are superior than all those things. Material lang eh. Amen. Amen. Maliwanag, mga kapatid? Yan ang real value ng buhay natin. Why? Because we are already in the substance. All shadows, they are all expired, irrelevant, and useless. Kaya from now on, unti-unti nang bitawan kung may mga anino pa, practices pa, dekorasyon pa, gawain pa sa church ng mga anino. I tell you, this is the truth, the way we must live. Amen po ba? Amen. So, pansamantala, dito muna po ako magtatapos sa ating pag-aaral sa paksang Shadows and Substance. Maniwala po kayo, masustansya ito. Malusog na aral ito. Tamang aral ito. Walang corruption na aral ito. Bakit? Si Kristo ang siyang sentro. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless you. Amen. Thank you po. Hallelujah. Amen. So, Thank you po. Thank you po. At bago tayo dumako sa Q&A, lead si Pastor Nimrod sa ating closing prayer. Saulin niyo muna ang ginto.